ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagkaanak na tayo ay malaki talaga ang magbabago sa ating buhay. Kasama na doon yung maisasantabi natin ang mga bagay na tipikal nating ginagawa noong dalaga pa tayo at binata. Ikaw kabarangay, handa ka na bang maging magulang? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay na tulad ko. Nakikinig na talaga ako ng Barangay Love Stories simula nung pandemic. Natenga na lang kasi ako sa bahay namin noong nagka-baby ako at naging home baker. Masaya naman ako sa ginagawa ko dahil nakadiskubre ako ng bagong talent sa sarili ko. At grateful din naman ako na naaalagaan ko ang anak ko at nagiging present sa bawat milestone ng buhay niya. Kaya lang ay may mga bagay pa rin akong hinahanap-hanap gawin, kagaya na lamang ng pagsosolo travel. Kung ilalarawan ko kasi ang sarili ko, may pagka-adventurous ako. Pero bago ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ina. 30 years old at isang full-time mom. May anak na akong 4 na taon sa kinakasama kong si Edwin. Hindi pa kami kasal kasi ako mismo ang umurong nung nagyaya siya nitong taon lang. May dahilan ako at yon ang gusto kong ikwento sa programa ninyo kaya ako sumulat. Pero bago ang lahat ay bumalik muna tayo noong October 2024 kung saan ay mas ramdam ko na yung matinding pagod bilang nanay sa anak namin. At madalas ko nga yung sabihin sa nanay, cells ako. Oh, nak, merienda ka muna. Tulog pa rin yung anak mo. Mamaya ako nagigisingin para makakain naman tayo ng payapa. Ay, salamat, Nay. Kunin mo na tong niluto ko maruyang saging at kumain na tayo. Sige po. Grabe, nakakapagod alagaan yung apo niyo. Sobrang likot, napakapasaway. Ako ang nanay, hindi na kinatatakutan. Hindi naman ako ganyan nung bata ako. Takot na takot nga ako sa sitatingin niyo pa lang. Ganyan na ba talaga mga kabataan ngayon? Hindi ko alam ang isasagot dyan, pero napapansin ko nga na napaka-spoiled na ng mga kabataan ngayon. Hindi naman lahat ha, pero karamihan. Halimbawa na lang doon yung apo ng kumari ko, sobrang pasaway daw. Kaya lang malala naman doon kasi naninira ng gamit. Pag hindi nasunod ang gusto, nagdadabog tapos umiiyak ng pagkalakas-lakas. Nakakarindi sabi ng kumari ko. Baka kung kasama nila ako sa bahay lumayas na lang ako sa ingay ng batang yun. Talaga po? Oo, sinasabi ko sa'yo. Sana hindi pa pagod na pagod yung magulang ng batang yun sa kakaalaga sa kanya. Hindi naman siguro. Kasi ano pat nag-anak-anak sila kung mapapagod din sila sa pagpapalaki ng anak nila. Bakit ba ganyan ang tanungan mo? Wala lang, naisip ko lang naman po. O bakit? Napapagod ka na ba mag-alaga sa apo ko? Hindi naman po sa ganon. Hindi raw sa ganon, tono pa lang ng boses mo, pagod ka na. Kahit hindi naman, mema ka naman na eh. Anong mema? May masabi, imbento. At ako pa talaga ang imbento? Baka gusto mong batukan kita. Ay sige po, mag-ingay pa kayo para magising apo nyo. Ay, oo nga pala, sorry na. Ikaw kasi Nasisi pa ako. Bakit mo ba kasi nasabi yung pagod-pagod na yun? Kasi yun pong nararamdaman ko eh. Sinasabi na nga be. Pero anak mo naman yung inaalagaan mo, Ina. Nandun na po tayo pero tao lang naman ako, napapagod din. Masaya naman po ako kasi ako yung nag-aalaga at nagpalaki sa anak namin ni Edwin pero di ko lang mapigilang mapagod sa buhay ko. Ano pa kasing ibig mong sabihin? Namimiss ko na po yung buhay ko nung dalaga pa ako. Alin? Yung pangangati ng paa mo kaya lagi kang nasa galaan? Opo, namimiss ko yung mag-travel ulit katulad yung di pa ako nagkakaanak. Ngayon kasi mahirap dahil sumpungin yung apo nyo.
Nakakahiya ilabas lalo na may tendency gumawa ng eksena. Tapos mahigpit din sa akin si Edwin. Ni ayaw kong payagang makipagkita sa dati kong katrabaho kasi wala raw magbabantay sa anak namin ganito ganyan. Basta marami siyang dahilan kaya ayoko na lang siyang kausap. Baka nga concern lang siya sa anak niyo kaya ganun. At sa iyo na rin. Kasi sobrang hirap naman nun kung aabutan ng sumpong yung apo ko habang nasa labas kayo. Sige po, nandun na tayo sa concern siya sa anak namin. Pero di ko naman ramdam yung sinasabi niyong concern din siya sa akin. Mabait si Edwin. Hindi niya kayo pinapabayaan ng anak mo. Nagsusumikap siya magtrabaho para sa future niyo. Ewan ko po pero pakiramdam ko, nagtatrabaho lang siya para sa sarili niya at hindi para sa amin ng anak niya. Bakit naman ganyan ka mag-isip? Kasi mukhang mas mahalaga pa sa kanya yung trabaho niya kaysa sa amin. Di ko naman po to masasabi kung hindi ko nararamdaman. Nandun na tayo sa hindi niya kami pinababayaan ng apo niyo. Kumbaga, good provider. Pero hindi naman mabuting kinakasama at tatay sa anak namin. Hay nako. Yung isip mo nga ang baguhin mo. Hindi tama na ganyan ka mag-isip sa kinakasama mo. Nagsisikap yung tao para rin naman sa inyong dalawa. Kung tutuusin swerte ka na kay Edwin kasi maraming babae yung naghahanap ng katulad niyang good provider. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako magrereklamo. Tsaka kung nung dalaga ka nagagawa mo yung mga gusto mo, pues hindi na ngayon kasi may anak ka na. Yung anak niyo ni Edwin ang unahin mong isipin kaysa sa sarili mo. Papa Dudut, ganon ba talaga maging nanay? Kasi kung oo, nakakapagod din pala kahit masaya ka naman na naaalagaan mo ang anak mo. At alam ko rin namang maswerte na ako kay Edwin dahil good provider siya sa amin. Tulad ng sinasabi ng nanay ko. Pero para sa akin ay hindi niya nagagampanan ang pagiging mabuting kinakasama at tatay sa aming anak. Madalas ay busy siya sa trabaho at wala nang panahon sa aming mag-ina. Minsan nga feeling ko ay hindi na siya kilala ng anak namin. Pero tiniis ko yon at hindi na lamang nagreklamo dahil susumbatan na naman ako ng nanay ko. Papa Dudut, mga kabarangay, habang tumatagal ay aminado kong nasagad na lamang ako at nawala ng amor lalo na sa relasyon namin. Dagdagan pa ng matinding pagkamiss ko sa buhay ko noong dalaga pa ako. Ang hirap din kasi na mula sa pagiging gala nagstambay na lamang ako sa bahay dahil nabuntis ako at kinailangan kong alagaan ang anak namin ni Edwin. Bukod doon ay umalis din ako sa trabaho dahil naging masela ng pregnancy ko at kailangan ko pang i-prioritize ang baby namin. Nagkataon pa na pandemic kaya mas nakakabaliw pala at nakadagdag lang yon sa postpartum depression ko. At kahit na ilang taon nang nakakalipas, alam ko sa sarili ko na depressed pa rin ako, Papa Dudut. Bakit hindi mo yata ginagalaw yung pagkain mo? Wala akong gana. Wala kang gana? Ikaw naman nagluto niyang ulam natin. Hindi ko naman paborito yung ulam. Ikaw lang naman nag-request niyan kaya niluto ko. Pambira. Ano na lang uulamin mo kung ayaw mo niyan? Hindi na lang ako kakain. Diba? Sabi ko nga wala akong gana eh. May sakit ka ba? Wala. Ayos lang ako. Hindi ka ayos. Kasi kasasabi mo lang na wala kang gana kahit wala ka namang sakit. Pag sinabi ko naman sa'yo yung totoong dahilan, baka hindi ka lang din makinig katulad ng dati. Ano ba kasi yon? Gusto kong lumabas para makipagkita sa mga dati kong katrabaho. Nabuburyong na ako rito sa bahay natin kakaalaga sa anak mo. Kung makaalis man kami, kinananay lang din ako nakakapunta. Bakit? Sawa ka na rin sa bahay ng nanay mo? Hindi naman, pero syempre iba pa rin kung makakasama ko yung mga dati kong katrabaho. Bakit ba kasi atat na atat ka lagi makalabas kasama nila? At bakit ba kasi pinagbabawalan mo ko? Hindi mo naman ako preso rito sa pamamahay na to. Ganyan bang tingin mo sa sarili mo? Oo, kasi hindi mo ko pinapayagang sumama sa mga dati kong katrabaho o kaibigan. Alam mo naman yung rason kung bakit, di ba? Alin? Yung anak natin? Walang magbabantay sa anak natin, kesyo ayaw mo namang ipagkatiwala sa iba kaya ako na lang dapat talaga magbantay sa kanya? Oo, at isa pa,
Responsibilidad mo yon bilang nanay. Pwes nakakapagod na maging nanay sa anak mo. Anong sinabi mo? Napapagod na ako, Edwin. Pagod na ako. Ang gusto ko lang naman lumabas kasama mga kaibigan ko. Bakit hindi mo pa mabigay-bigay sa akin yun? Kung dati, gets ko yung rason mo kasi pandemic, tsaka maliit pa naman yung anak natin. Pero ngayon, hindi naman na. Kung tutuusin, pwede ko na nga iwanan yung anak natin sa nanay ko. Para ano? Para makalabas ka kasama mga kaibigan mo na sa pagkakaalam ko, single pa at wala pang mga anak na tulad mo. Ano namang masama doon? Masama kasi sila wala pang responsibilidad pero ikaw meron na. Kaya nga dapat mas priority mo yung anak natin kesa sa kanila. Ewan ko sa'yo. Sinasabi ko na nga ba hindi mo rin ako maiintindihan eh. Huwag mo namang sabihin yan. Paano hindi ko to masasabi ikaw nga wala ka ring panahon sa amin ng anak mo dahil sa pesting trabaho mong yan. Kapakanan nyo lang iniisip ko. Nagtatrabaho ako para sa inyo. Ay nako, sinabi mo na rin yan noon eh at naniwala naman ako. Pero habang nakikita ko sa mga picture mo sa Facebook kung gaano ka kasaya habang lumalabas kasama mga katrabaho mo, mas lalo akong naaawa sa sarili ko kasi bakit ako? Hindi ko pwedeng gawin yun. Bakit ikaw lang? Sige nga, ang unfair mo. Ina naman. Kahit ano pang sabihin mo, unfair ka. Ikaw lang yung nagpapakasaya kasama mga katrabaho at kaibigan mo tapos ako nagpapakahirap sa pag-aalaga ng anak natin. Kaya nga anak natin, hindi anak ko lang. O sige, papayagan na kitang lumabas para makipagkita sa mga kaibigan mo. Pero may kondisyon. Ano yun? Isama mo yung anak natin. Kasi alam ko hindi kakayanin ng mama mo yung kakulitan niya. Baka sumpungin lang yun ng high blood. Mahirap na. Papa Dudut, thankful naman ako nang payagan ako ni Edwin na sumama sa labas ng mga dati kong kaopisina. Pero hindi ako masyadong nag-enjoy dahil kasama ko ang anak namin. Nag-tantrums kasi ito doon kaya naman naabala rin ang iba ko pang mga kasama. Sa sobrang hiya ko ay nagsabi na ako na uuwi na lamang kami. At yun nga ang ginawa namin. Pagdating sa bahay, himalang tumigil sa pag-iyak ang anak ko at nakatulog na. Pero ako ay nanatiling gising habang masama ang loob. Nabitin kasi ako sa paglabas namin at hindi nag-enjoy. Kaya nga mas lalong tumindi yung damdamin ko na tinanggalan ako ng kalayaan ni Edwin simula nang magkaanak kami. Lagi niyang pinamumukha sa akin na ang mga nanay ay nasa bahay lamang para mag-alaga ng anak. Iginokompara niya ang mami niya sa akin at sa nanay ko na stay-at-home wife. Pero never niyang pinakikinggan ng mabuti ang pangangailangan ko. Don't get me wrong, Papa Dudut. Masaya naman ako sa pagiging nanay pero pakiramdam ko ay napapabayaan ko na ang sarili ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, lalo lang ako nagkaroon ng hinanakit kay Edwin kaya naman madalas akong umuuwi sa bahay ng nanay ko. Naaaburido na lamang si nanay sa mga kadramahan ko sa buhay at siya na mismo ang nag-udyok sa akin. Nagumala raw ako para naman hindi ako mabaliw. Kahit na ganoon ang terminolohiya ni nanay ay na-appreciate ko yon kasi kilala niya akong hindi talaga mapirme sa bahay lalo na nung wala pa akong anak. Kaya nga nagboluntaryo siyang alagaan ang anak ko kapag may lakad ako. Pinagtatakpan din niya ako kay Edwin kaya naman masayang masaya ko. Hindi nga nagtagal ay nakilala ko si Andrew noong minsan siyang sinama ng dati kong katrabaho at kaibigan sa get-together namin. Bago lang daw kasi sa team nila si Andrew at gusto niyang makipag-socialize. Masaya naman ako na makilala siya lalo na at na-attract talaga ako sa kagwapuhan niya. Bukod doon ay tipo ko, yung mga katulad niya na tahimik pero pamatay naman ng ngiti. Marami akong nalaman tungkol kay Andrew ng araw na magkakilala kami. Una na roon ay ang hilig niya sa pagsosolo travel katulad ko. Ikalawa ang kaka-break lang daw niya sa girlfriend niya na nakarelasyon niya ng 5 taon. Hindi talaga mawala sa isipan ko si Andrew at kahit na noong nag-uwian na kami ay malimit ko pa rin siyang tinatanong sa kaibigan ko. Tinukso pa nga ako nito na baka raw interesado ako kay Andrew
Pero sinabi kong hindi naman dahil nga pamilyado na ako. Isang araw nagkayayaang mag-beach ang mga dati kong katrabaho at gusto nilang sumama ko. Siyempre pumayag ako noong nalaman kong kasama si Andrew. As usual, nanay ko ulit ang nagbantay sa anak ko para malaya akong makaalis. Buti na lang din at nagkaroon ng 5 days seminar si Edwin sa Cebu na related pa rin sa kanyang trabaho, Papa Dudut. Hello? Ba't naman nag-iisa ka rito? Ano yan? Nagmumuni-muni ka? Ganun na nga. Ang relaxing din kasi ng mga alon. Tapos sakto, malapit na mag-sunset. Oo nga no. Kung ganon, pwede ba ako tumabi sa'yo? Oo naman. Sige, upo ka. Salamat. Naalala ko tuloy nung dalaga pa ako. Mahilig din ako mag-travel kagaya mo. Tapos, meron akong collection sa phone ko na mga picture ng sunset tsaka sunrise sa iba't ibang lugar. Talaga? Oo, hindi lang sa beach kasi meron din sa mga bundok. Hilig mo rin pala mamundok, no? Oo naman. Pero ngayon, ewan ko kung kaya ko pa. Maglakad nga lang ng 1 kilometro, hinihingal na ako eh. Siguro, ganun talaga pag tumatanda. Hindi ka pa naman mukhang matanda. Bolero. Nagsasabi lang ako ng totoo. 30 years old na kaya ako. Pwes, mukha kang 25 years old. Sabi na bolero ka talaga. Hindi nga. Pero pakiramdam ko talaga, doble na yung itsura ko sa edad ko. Bakit naman? Siyempre, nakakahagard kasing maging nanay. Don't get me wrong, happy naman ako na may anak ako pero nakakapagod lang talaga. Lalo pasaway at makulit yung anak ko. Ilang taon na ba yung anak mo? Kaka-4 na taon lang ngayong 2024. Kaya naman pala. Ganyan din yung pamangkin kong 4 years old. Sobrang kulit. Alam mo ba, marunong na yun umakyat sa lamesa namin. Tapos 1 beses nahulog. Mabuti na lang di napuruhan. Pero grabe yung kaba ng parents niya. Lalo na yung sister-in-law ko. Kasi rainbow baby nila yun. Talaga? Pero napacheck up naman ba? Oo, at okay naman ang result. Sabi nga namin, baka niligtas siya ng guardian angel niya. Ay, kailangan talaga i-supervise ng parents, lalo na ng nanay yung mga anak na ganyan ka-hyper. Kaya siguro ayaw akong payagan ng mister ko na lumabas-labas kasama mga kaibigan ko dahil walang iba mag-aalaga sa anak namin eh. Ganun ba? Sino nag-aalaga sa anak mo ngayon? Nanay ko. Naaburido na lang kasi yun sa mga kadramahan ko sa buhay kaya pinayagan na akong umalis-alis ng bahay namin. Buti nga nagkaroon ng seminar si Edwin sa Cebu at halos 5 araw siya dun. Ang sabi pa niya, mahina raw signal kaya tuwing umaga lang niya ako nakakausap sa cellphone. Ibig sabihin, hindi alam ni Edwin na sumama ka sa beach trip natin ngayon? Tumpak. Pero ayos lang yun kasi di niya na kailangan malaman. Mamaya hindi niya pa ako payagan. Kung ako ang kinakasama mo, papayagan kitang umalis-alis at sumama sa mga gala ng kaibigan mo. Dahil nakakapagod din naman mag-alaga ng anak. Deserve mo na magkaroon ng me time. Talaga? Buti ka pa naisip mo yan. Si Edwin kasi, hindi niya yan naiisip eh. Lagi nung bukang bibig walang magbabantay sa anak namin. Pwede ko namang iwanan at ipaalaga sa nanay ko katulad ngayon. Siya lang yung OA masyado na akala mo talaga may time sa amin ng anak niya pag nasa bahay. Bakit? Wala rin ba siyang oras sa inyo? Oo, kasi kahit rest day niya, inuuwi niya sa bahay ang trabaho. Katwiran niya, nagpapag-good shot daw siya sa management nila kasi candidate for promotion siya. Mahirap talaga kapag mataas ang pangarap mo. Suportado ko naman yung pangarap niya kasi alam ko at nakikita kong may potensyal siya. Sabi nga ng nanay ko, maswerte na ako kay Edwin kasi good provider sa amin ang anak niya. Pero, ewan ko, ako lang siguro yung may problema kasi pakiramdam ko may kulang pa rin. Kung yan ang nararamdaman mo, ibig sabihin, totoo yan kasi may pinanggagalingan. Meron nga. Yun ang sabi ko na pagka-busy niya sa trabaho at halos wala na ring panahon sa amin ng anak niya. Tapos yung hindi niya pa ako pinapayagan na lumabas para makipagkita sa mga kaibigan at dati kong katrabaho. Bilang lakotserang babae nung dalaga pa, mahirap sa akin mag-transition into stay at home at full-time mom.
Buti na lang din, natutunan kong mag-home baking para kahit papaano meron akong pinagkakaabalahan. Ang galing mo naman. Bilib ako sa'yo kasi kung ako ang nasa posisyon mo, baka mabaliw ako. Talaga? Oo, kasi mahilig talaga ako mag-travel. Hindi mo ako mapapapirmi sa bahay dahil every weekend umaalis talaga ako. For sure, kasama mo sa mga travel mo yung girlfriend mo. Oo, nung kami pa. Pero bago yun, mahilig na rin ako mag-solo travel. Pareho pala tayo. Papadudot, sobrang saya ko dahil sa kwentuhan namin yon ni Andrew. Pakiramdam ko ay nakilala ko siya ng husto. At yun na nga, Papadudot, ang naging daan para unti-unti kaming maging panatag sa isa't isa. 2 araw at 1 gabi lang ang beach trip namin. Mabuti na lang dahil busy pa rin sa trabaho ang kinakasama ko. Kaya wala talaga siyang ideya kung nasaan ako. Kung tumatawag man siya, saglit lang at madalas ay anak lang namin ang kinukumusta niya. Kung noon ay nasasaktan ako dahil pakiramdam ko ay wala siyang pakialam sa akin, nawala na ang lahat ng pangungulila ko sa kanya noong nakilala ko si Andrew. Hindi nagtagal ay tuluyan ang naging palagay ang loob namin ni Andrew sa isa't isa. Nagkapalitan na rin kami ng numero at madalas kaming nag-uusap sa text. Pinapayuhan ko siya kung paano mabilis na makakapag-move on sa ex-girlfriend niya. Lalo na't nabanggit niya rin sa akin na nasasaktan pa raw siya sa breakup nila. In-encourage ko rin siya na mag-travel lalo na para malibang siya. May mga pagkakataon na sinasama niya ako. Bali kaming 2 lang pero bihira lang naman yon. Dahil nga baka makahalata na si Edwin. Pero may isang beses na nag-out of town ulit ang kinakasama ko ay sinamantala ko ang pagkakataon na sumama kay Andrew sa 2 days hike niya sa Mount Pulag. Doon ay mas lalo kaming na-develop sa isa't isa. At habang nasa transient house ay may nangyari na nga sa aming dalawa. Pero dahil alam niya na pamilyado na akong tao ay sinasabihan niya ako na kalimutan na lang namin yung bagay na ginawa namin. Siyempre nasaktan ako pero alam ko na tama naman siya. Kaya nga pagkatapos ng hiking namin na yon ay hindi na namin pinag-usapan ang nangyari. Napansin ko rin na dumalang ang pakikipag-text niya sa akin pero inisip ko lang na baka busy siya sa trabaho. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. May napansin ako sa sarili ko. Bagay na nagdulot sa akin ng matinding kaba, Papadudot. O anak, merienda mo. Ano po yan, Nay? Ano pa nga ba? E di yung paborito mong maruyang saging? Ayoko po yan. Ilayin niyo po sa akin yan. Ala, ayaw mo nito? Opo, ayoko rin ng amoy niya. Nasusuka ako. Grabe ka naman sa maruyang saging ko. Please po, Nay. Ilayin niyo na lang sa akin yan. O sige na, sige na. Ilalagay ko na lang dito sa mesa at tatakpan. Para pag gusto mo na, may makain ka. Hindi ko na po yan kakainin. Kaya kung gusto niyo, sa inyo na lang. Lalo, di naman yan masarap pag malamig. Iinitin ko na lang sa oven. Pero ano ba kasi nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Wala naman po, pero hindi nang magandang pakiramdam ko. Kailan pa yan? Simula po kaninang umaga. Wala nga akong gahanang kumain pero inilit ko lang sarili ko. Pero wala ka namang lagnat? Wala po. Mukha ka nga maputla. Basta gusto ko lang po magpahinga kasi pag tumatayo ako ng matagal o di kaya pag naglalakad ako, nahihilo po ako eh. Baka naman kulang ka sa dugo. Hindi naman po siguro. Ang hirap namang malaman kung anong nangyayari sa'yo. Hindi naman ako doktor. Ayos lang po ako. Siguro ipapahinga ko na lang muna to ng konti. Di kasi ako makapagpahinga sa ingay ng anak namin kanina sa bahay. Kaya pumunta na ako rito sa inyo. Mabuti na rin yan para makapagpahinga ka. Abala naman yung anak mo sa pakikipaglaro sa pinsan niya, kaya hindi ka nun may istorbo. Sakaling hanapin ka, ako nang bahalang libangin siya. Salamat po talaga, Nay. Salamat saan? Sa pagbabantay niyo sa anak ko.
Sa pag-aalaga sa kanya pag umaalis ako, tsaka sa pagtatakip sa akin kay Edwin. Siyempre, sabi mo kailangan mo talaga ng oras para sa sarili mo. Kaya pinayagan kitang umalis-alis para makipagkita sa mga kaibigan mo. Pero pakiusap ko lang, wag mo namang sanang dalas-dalasan. Kasi baka makahalata na yung kinakasama mo. Hindi na nga po muna ako lalabas, tsaka di naman din nagyaya mga kaibigan ko. Mabuti kung ganon. Asikasuhin mo na lang muna yung anak nyo kasi namimiss ka na raw niya. Buti na lang talaga na uuto ko yon para hindi magkwento sa tatay niya pag naiiwan siya sa akin dahil umaalis ka. Tiwala naman po ako na hindi magkukwento yung anak ko kay Edwin kasi hindi naman sila close nun. Totoo rin naman yan. Ilag nga rin sa kanya yung bata. Paano hindi iilag? Wala nga siyang panahon sa anak niya. Puro na lang siya trabaho. Yun na lang kaya gawin niyang pamilya. Huwag mo namang sabihin yan. Sasabihin niyo na naman na maswerte ko kay Edwin kasi good provider siya, ganon. Oo. Ewan ko ba naman kasi sa'yo. Bakit iniisip mo pa rin na unfair sa'yo si Edwin? Hindi niya naman kayo pinapabayaan. Iba pa rin kapag may quality time siya sa pamilya namin. Anong malay ko? Dinadahilan niya lang yung trabaho niya sa pagkabisi niya. Yun pala, may iba na siyang inaatupag. At ano namang ibig mong sabihin? Alam niyo na po yun. Santisima ka namang babae ka. Huwag mo nga pag-isipan na masama yung kinakasama mo. Sorry po, di ko lang mapigilan. Kung ano-ano kasing pumapasok sa kukote mo. Sarili mo yung ayus-ayusin mo kasi pamilyado ka na. Maayos naman po ko, tsaka alam ko naman po yun. Ginagawa ko naman ang lahat na makakaya ko para magampanan yung pagiging nanay sa anak namin eh. Pwes gawin mo pa ng gusto. Doble mo para wala na masabi sa'yo si Edwin. Nay naman eh. Oh, bakit? Kung makapagsalita kayo, halatang mas kinakampihan niyo pa si Edwin kaysa sa akin. Ako kaya yung anak niyo. Alam ko namang anak kita. Pero gusto lang din naman kitang payuhan bilang nanay mo. Na-appreciate ko po pero minsan nakakasama na kayo ng loob eh. Aba, ikaw pa may ganang gumanyan? Siyempre po. Excuse po. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka naduduwal? Buntis ka ba? Papadudot in denial pa ako na baka tama nga si nanay tungkol sa pagbubuntis ko. Ayoko pa kasi ulit magkaanak at siguradong mananagot ako kay Edwin kapag nalaman niya ang mga pinaggagawa ko. Madadamay pa si nanay dahil kinukonsenti niya ang mga pag-alis ko. Pero wala naman siyang ideya na may nakilala na pala akong iba at may nangyari pa sa amin. Kaya nga nilimitehan ko po papadudot ang pag-alis-alis ko dahil baka makahalata na itong si Edwin. Dahil nga in denial pa ako ay inisip ko na baka may sakit lamang ako kaya nahihilo ako at naduduwan. Pero nung nagkalakas ako ng loob na mag-pregnancy test, nalaman ko na positive ang resulta. Buntis nga ako at sigurado akong si Andrew ang ama papadudot. Gulong-gulo ang isipan ko ng mga panahong yon. Naiyak na lamang ako dahil sa takot at frustration nang malaman ko ang kinahinatnan ng paglalaro namin ng apoy. Sinisisi ko rin ang sarili ko dahil nagpadalos-dalos ako ng mga desisyon kaya sinisingil na ako ng tadhana bilang kabayaran sa mga nagawa kong kasalanan, sa mga nagawa kong kapusukan, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, alam kong hindi ko maitatago habang buhay ang ipinagbubuntis ko. Kaya naman nag-isip ako ng paraan kung paano ko sosolusyonan ang problema ko. Doon ko na nga naisip na bakit ako lang mag-isa ang namumroblema samantalang dalawa kami ni Andrew na gumawa ng batang dinadala ko. Nag-decide ako na ipaalam sa kanya ang sitwasyon ko at umaasa ako na tutulungan niya akong mag-isip ng plano kung paano malulusutan ang pagbubuntis ko. Pero bigla na lang naglaho na parang bula itong si Andrew. Dahil hindi na siya nag-reply sa mga chat at text ko. Tinanong ko na siya sa kaibigan ko na katrabaho niya. Doon ko napag-alaman na nag-resign na pala si Andrew sa pinagtatrabahuhan nila. Ayon pa nga sa chismis, may magandang offer daw ito sa abroad na matagal nang hinihintay
At nung sa wakas ay nabigyan na siya ng pagkakataon ay agad-agad siyang umalis sa pinagtatrabahuhan niya. Ganon na lamang ang kaba ko kasi aalis na si Andrew ng bansa samantalang kailangan niya pang malaman ang pagbubuntis ko. Mabuti na lang at sinabi sa akin ng kaibigan ko kung saan siya nakatira dahil kako may importante lamang akong sasabihin sa kanya. At agad-agad ko na nga siyang pinuntahan sa apartment na nirerentahan niya, Papa Dudut. Pagkaubos mo dyan sa lunch mo, ihatid na kita sa sakayan. Andrew naman, wag mo naman akong paalisin agad. Ano pa bang gagawin mo rito sa apartment ko? Kita mong nag-iimpake na ako ng mga gamit ko kasi malapit na yung flight ko. Yun nga ang rason kaya kita pinuntahan dito eh. Nataranta ako nung nalaman kong nag-resign ka na raw sa trabaho nyo. Mas lalo lang nadagdagan yung takot ko na baka hindi kita maabutan pag umalis ka na. At bakit? Ano bang kailangan mo sa akin? Malaki kasi may kailangan kang malaman. Ano ba yun? Pero pwede bang huminahon ka muna? Sa tono mo kasi parang naiirita ka na. Hindi lang ako naiirita. Naiinip din ako kasi ang dami mong ligoy. Bakit ba hindi mo na lang sabihin yung rason kung bakit ka pumunta rito sa apartment ko? Para matapos na. Buntis ako. At ikaw ang ama, Andrew. Ano ka mo? Sabi ko buntis ako. At ikaw ang ama. Imposible yan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi ako nagsisinungaling. Ba't naman ako magsisinungaling? May nangyari sa atin, di ba? Sinabi kong kalimutan mo na yan eh. Paano ko makakalimutan? Nagbunga nga ng baby yung nangyari sa atin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka lang. Hindi ako sinungaling. Ayaw mo maniwala ah. Teka, may kukunin lang ako sa bag ko. Ultrasound ko yan. Galing sa OB nung nagpa-check up ako kahapon. Sabi dyan buntis ako. Ayan nga yung heartbeat ng bata. Oh, tingnan mo. Ayoko. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Kasi may kinakasama ka. Malay ko ba kung anak nyo pala ni Edwin? Tapos gusto mo lang ipakargo sa akin. At bakit ko naman gagawin yun sakaling sa amin nga ni Edwin ang bata? Kasi may gusto ka sa akin. Ano? Akala mo siguro tanga ako para di ko maalata na gusto mo ko, no? Kaya nga nung nasa bundok tayo, kung makalingkis ka sa akin, wagas. Tapos nalaman ko rin sa kaibigan mo nakatrabaho ko na marami ka raw inaalam sa kanya tungkol sa akin. Kaya doon ko nasabi na gusto mo nga ako. Ano naman kung totoo may gusto ko sa'yo? Sa mas naramdaman ko yung concern mo sa akin kaysa sa kinakasama ko eh. Mas ikaw pa nga yung nakakausap ko ng madalas kaysa sa kanya. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yun para ipaakaw mo yung anak niyo sa akin. Hindi niya anak tong dinadala ko, anak natin to. Paano nga ako makakasiguro? Kasi wala namang nangyayari sa amin eh. Matagal na simula nung huling beses na pumayag akong galawin niya ako. Ikaw lang yung nakagalaw sa akin kaya alam ko, tiwala ako na ikaw ang ama ng baby na nasa tiyan ko. Pero ayoko pang magkaanak, Ina. Hindi pa ako handang maging ama. Ano sinabi mo? Ayoko pa. Lalo ngayon na may opportunity ako na makapag-abroad. Saka isipin mo nga, pag nagkaanak na tayo, paano na ako makakapag-travel? Ayoko matulad sa'yo na hindi na nakakaalis kasi natenga na lang sa pag-aalaga ng anak. Ang sama mo! Napakasama mo! Tawagin mo na akong masama kung gusto mo, pero sana irespeto mo yung desisyon ko. Isa pa, alam mo na posibleng magalit sa'yo ng gusto si Edwin pag nalaman niya ang totoo. Kaya nasa sa'yo kung hahayaan mong masira ang pamilya niyo kapag pinangatawanan mo ang pagbubuntis mong yan. O habang maaga pa, ipalaglag mo na yung batang dinadala mo. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na ganon ang magiging reaksyon ni Andrew matapos niyang malaman na buntis ako sa anak namin. Ang sakit-sakit marinig na mga sinabi niya kung paanong hindi niya matatanggap ang bata at ang masahol pa ay nung sinabi niyang may choice naman akong ipalaglag ang baby namin kung ayaw kong masira ang pamilya namin ni Edwin. At managot ako dito dahil sa panlalalaki ko. Hindi na rin ako pinakinggan ni Andrew kahit na anong pagmamakaawa ko, Papa Dudut. Tuluyan na siyang naglaho na parang bula sa buhay ko.
At hindi ko na siya nakontak pa kahit kailan. Naiwan akong balisa, tuliro at hindi alam ang gagawin. Dahil alam kong magagalit sa akin si Edwin kapag nalaman niya ang katotohanan. At mas lalo lang nadagdagan ang dinadala kong problema ng isang araw ay may ginawa ang kinakasama ko na hindi ko lubos na inaasahan. Will you marry me? Ano? Sabi ko, will you marry me, Ina? Edwin naman. Hindi ko alam sasabihin ko eh. Bakit naman kasi biglaan tong pagpo-propose mo? Marami kasi akong na-realize nung nasa Cebu ako. Doon ko nakita yung dati kong profesor sa college. Paborito ko yun kasi bukod sa mahusay na guro, family man din. Sabi ko pa nga sa sarili ko, siya yung magiging role model ko pag bumuo na ako ng pamilya. Talaga? Tapos ano pang nangyari? Nag-usap kami. Kinumusta niya ako at nalaman niya na pamilyado na ako. Pero nalungkot siya nung sinabi ko na hindi pa tayo kasal. Bakit naman? Sagrado kasi sa kanya yung kasal. Kaya pinayuhan niya ako na kung sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, pakasalan na kita. Alam mo, matagal-tagal ko na rin napag-isipan na mag-propose sa'yo. Hindi pa lang ako nagkakalakas ng loob kasi… Kasi hindi ka pa sigurado sa akin, ganun ba? Hindi naman sa ganon. Para sa akin ganun na rin yun. Siguro kung di mo pa nakita at nakausap yung dati mong professor, di ka rin magkakalakas ng loob na mag-propose eh. Hindi ka ba nakikinig? Matagal ko na rin namang iniisip na pakasalan ka. Kahit bago pa kami magkita at magkausap ng dati kong profesor. Nasa plano ko na talaga pero di ko palang nagagawa kasi busy pa ako sa trabaho. Anong magbabago kung sakaling magpakasal tayo? Ano? Para sa akin kasi wala. Magiging asawa mo lang ako. Dadaling ko yung apelyido mo at mas magkakaroon ka lang ng rason para kontrolin ako. Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman ah. Pag naging asawa mo na ako, mas pagbabawalan mo na akong makihalubilo sa mga kaibigan ko. Lalo na kapag nabuntis ako, kaya bakit pa ako magpapakasal sa'yo? Kaya nga magbabago na ako. Kasi kasama yun sa mga na-realize ko nung malayo ako sa inyo ng anak natin. Gusto ko nang maging mabuting tatay sa kanya at kinakasama naman sa'yo. Ewan ko pero sana noon mo pa yan ginawa. Bakit? Huli na ba ang lahat? Hindi naman sa ganun. Hindi sa ganun pero yun yung pinaparamdam at pinapakita mo sa akin. Sabihin mo nga, mahal mo pa ba ako? Oh, oo naman. Mahal din kita. Kaya sana maniwala ka sa akin na gusto ko nang magbago. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na patunahin sa'yo at sa anak natin yung bagay na yun. Please, Ina. Pumayag ka na magpakasal sa akin. Pwede bang pag-isipan ko muna? Ang alin? Ang pagpapakasal sa akin? Oo, kasi… Basta, kung talagang mahal mo ako, maiintindihan mo kung bakit ko tatanggihan muna yung alak mong kasal. Pinipilit kong intindihin. Pero ang sakit pala. Pasensya ka na, Edwin. Okay lang naman. Lalo karapatan mo namang tumanggi kung hindi mo naman gusto. Hindi naman sa hindi ko gusto. Hindi pa lang ako handa kaya sana bigyan mo ako ng panahon. Pero hanggang kailan? Hindi ko alam. Huwag mo na lang alamin kasi malalaman mo rin naman yung sagot ko. Sige, kung yan yung gusto mo mangyari. Hindi pa lang naman kita magiging asawa pero magkasama pa rin naman tayo sa iisang bubong, di ba? Tungkol sa bagay na yan, gusto ko sanang umuwi muna kina nanay. Ina naman! Bakit? Please, respetuhin mo na lang yung desisyon ko. Nakikiusap ako sa'yo para rin naman to sa ikakabuti natin eh. Pasensya ka na ulit kung hindi ako handang maging asawa mo. Papa Dudut, tulad ng napagkasunduan ay umuwi muna kami ng anak namin sa bahay nila nanay. Palaisipan din sa kanyang rason kung bakit gusto kong dumistansya kay Edwin, lalo na hindi naman kami nagkaroon ng matinding pagtatalo. Pero para sa akin ay tama lang ang ginawa kong paglayo sa kinakasama ko dahil nga nag-alinlangan pa akong magpakasal sa kanya. At lalo na may ipinagbubuntis ako na hindi naman siya ang ama. Habang nasa bahay ako ni nanay ay sinubukan ko pa rin makontak si Andrew.
pero hindi na talaga niya sinasagot ang mga mensahe ko. Tuluyan na lamang ako nawala ng pag-asa na pananagutan niya ang ipinagbubuntis ko. Lalo lang ding nadagdagan ng frustration ko dahil hindi ko naman maitatago ng matagal ang bata sa sinapupunan ko. Kaya nga sumulat ako ngayon sa programa ninyo upang humingi ng payo kung ano nga ba ang dapat ko pong gawin. Sana'y matulungan ako ng mga kabarangay natin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at umaasa akong mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at ka-barangay, Ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1